na code name niya sa inyong salaysay, ano po, or sa inyong mga pagkikwentuhan. Mababangga po ba natin ng ebidensya ang pagtangging ito ni Sally Trillanes? Yes po, ma'am. Maraming beses po ba ninyong nakatransaksyon o nakita sa sa mga transaksyon ang isang Sally Trillanes? Yes po, ma'am. Doon sa sinasabi niyong mababanggain ng ebidensya, I don't know kung komportable din sabihin, meron ba kayong hawak na video o retrato na ka-meeting ni Sally Trillanes si ganito at si ganito? Nakikita po namin sa tao. Yung litrato, yung kasama natin. Nakasama. Nakasama, nakita niyo rin ba si Sally Trillanes na ka-meeting yung mga ICC prosecutors? Yes, sir. Yes po. May retrato kayo noon? Wala, sir eh. Si Pero- Pastor yan. Kasama. Kasi nag-escort din kami sa ICC. Parang tapos sila yung kami. Gaano katotoo na nag-good time o lumalabas sa gabi yung mga ICC prosecutors? May sarili silang lakad. So, hindi na namin sila monitor. Pag tapos na yung meeting namin, so, sa room na kami, hindi sila sa room, hindi namin alam kung lumalabas pa sila. Pero may mga times na kuwan, lumalabas din talaga sila, sir. Nang sila lang. Sila lang, hindi na. Hindi na pinapaalam sa amin. Pero pagka may mga witnesses po na meeting sila, may mga in-interview sila, kasama kami po. Eh sir, aside po sa mga photos at videos, meron pa po ba kayong mga iba pang bagay na magpro-prove po na ang inyong mga salaysay ay credible po? Meron po. Ilang maleta ang naibigay niyo sa mga ICC prosecutors? Hindi kami nagbigay ng maleta. Pero ang nakakalam ng transaction is executive. Yung mga iil po. Pero nasisiguro niyo na tumanggap ng dollars o pera yung ICC prosecutors? Executive na rin po mga nakakalam. Kasi security lang po talaga yun. Kasi ang kuwan lang namin dyan, sir, sa ICC, sinasagot po nila yung condominium nila, yung sasakyan, at saka yung mga pagkain po. Kasi si boss po yung nagbabayad eh, through kay Mark. Yung po sinasabi ninyong 2 million US dollars, ito po ba yung pinapalit ninyo sa Glorieta? Hindi. Sa Makati. Basta sa Eh, Makati. basta sa Makati. Saan po sa Makati? Yung sa Makati po, hindi po siya yung regular na exchange rate na Kasi may contact po kasi sila kung ano eh, sila Mark at si Paul ma'am eh. Ang ginawa na lang namin doon ma'am, in-escortan nila, tapos inakyat yung pera, then pinalit sa dollar, binaba po. Then, residential po ba to? Yung pinuntahan ninyo? Residential siya. So, personal, para Sa office. May residential din, may office. so private individual po yung nagpalit ng halaga? Hindi siguro kasi siyempre kaya nilang makalit yung dalang maleta ng dollar. Yung pong pag-deny po ni Senator Tito Soto na wala daw pong dineliver sa kanya na 5 maleta po ba? O 7 yung sa kanya. Wala daw pong dineliver. Paano po natin makakounter yung ano yun? And he jokingly said na baka hanapin sa akin ng asawa ko yan. Dininay po niya, wala pong maletang na i-deliver sa kanya. kasama pa nga si boss nun ma'am eh, yung pagdala namin doon ng ano. Tsaka Ang buong maleta. team ng Buong team ni yung boss. team boss na nakita na pumunta ka ng Nakita niyo po mismo si Senate President Tito Soto na nag-receive or nandun sa area na yon? nandun sa area. Nandun sa area. But hindi siya mismo ang nag-receive. Ma'am, may mga tao sa doon ma'am eh, syempre. Pero nandun po siya. yung kuan, iniwan na namin doon ma'am eh. Sa building niya po ito sa Baclaran. Baklaran to. Sa Baclaran. Meron pong question doon na bakit po ang address ng isang Senator Erwin Tulfo napaka-generic na Green Hills San Juan. Tama po, hindi po specific. At alam din ng marami na maaaring siyang potential na kandidato for Vice President na maaaring bumangga sa sino man po ang makakatandem ni VP Sara. Ito po ba ay paninira lang di umano sa kanya? Hindi po. Nakita niyo po siyang na-deliveran ng ano po ba ito? Envelope, maleta, paper bag?
May paper bag, sir. Ma'am, may mali kayo. Mismo sa bahay, sino po ang nag-receive? Ang sa part ko ng time na yun, ma'am, siya mismo po. Kasi may kasama ko na si Mark. Maleta po ang na-deliver. Paper bag yung sa time ko. Nung time niyo po, paper bag. Yes po. Ang paper bag ay nagkakahalaga ng 5 to 10 M, Yeah po. you said po. Yes. Meron pong pagkakataon na maleta naman po ang na-deliver? Sa kasama namin po, pero dito sa amin parang wala. Nalalaman niyo po ba kung ano ang purpose nung maleta, paper bag, or yung halagang dinideliver nila? PA na po nakakaalam. Sila na po. Okay. Balikan ko lang yung kay Tito Sen sa kay Congresswoman Laila De Lima. Nakita niyo ba silang magkasama o nag-meeting? Hindi po sa Hindi sila nagkasabay. Hindi sila nagkasabay. Hindi sila Mostly nagkasama. kasi po sa campus yung Pakilakas lang po ang boses, nagsasabi po yung mga ano natin, viewers po, live po tayo. Pakilakasan po ang boses. Ay, hindi po sila nagkasabay. Hindi sila nagkasama. Pero si Koan, laging nasa town halls po ang meeting niya ni Congresswoman Laila De Lima. Gaano katotoo na may mga pagkakataon na kainuman ng boss nyo, si Congressman Saldico at ni then Congressman and now Senator Erwin Tulfo ang mga ICC prosecutors? Hindi naman po sila nag-iinom. Pakilakas po. Hindi naman po sila nag-iinom. Parang nag-meeting lang sila. May idea kayo kung ano yung pinag-usapan? Close door kasi yan sila. Closed door. Sa labas. Yung mga security kasi sa labas na. Bakit po in question na ang ilan sa inyo, 10 ba, ang dishonorably discharged daw po? Kasi yun po yung pinaka-counter nila to make not credible your stories, mga sirs, no? Ano po kayang pwede natin gawin doon? Well, we see the risk na hinaharap po ninyo, no? May mukha, may mga boses, may mga salaysay, may mga pamilyang maaaring mapahamak. Gusto lang ho natin talagang labanan din kung ano yung paninira. Sinabi na po ng Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson na hindi nila bibigyan ng oras na kayo ay maimbitahan man lang sa Senado para ito ay dinigin. Ngunit kahit papano ay pinaglalaban din naman ni Senator Amy Marcos na sana nga ay kayo'y maimbitahan para maging opisyal lalo ang inyong mga pahayag. Ngayon pong sinabi niya na hindi kayo maaaring maimbitahan sa Senado, ano na po ang ating next steps para sabihin naman ng maraming sambayan ng Pilipino that this is now the proper forum para malaman natin ang buo pang mga katotohanan. Saan po ang proper forum? If it's not media press conferences like this at hindi po sa Blue Ribbon Committee, wala na po tayong aasahan sa Ombudsman, saan po ang proper forum? walang namin po kay Atty. Palidot po kung saan. Kasi kami po, naglahad lang naman po kami ng katotohanan. And we appreciate that, sir. Opo. Also, another question din po, no, since may oras pa naman din tayo. Sa mga media po, na sinabi ninyo, specific dun sa inyong salaysay, meron po kayong isang dating media personality na na-deliveran. Pwede po ba namin malaman kung sino ito? So, sa affidavit, Dapat ma'am, nandiyan na namin. Makikita naman. makikita naman. Yung operators po. Pero meron po bang mga media personalities na napapanood natin at nasa malalaking istasyon? Yes ma'am, meron ma'am. Pero sa tamang panahon na lang siguro ma'am namin sabihin yung mga tao nila. Lalaki ba ito, babae? Merong lalaki, merong babae. TV o radio? Merong Parehas. TV, merong radio. Ngayon parehas. English o Tagalog? 2 words po ba? Balikan ko lang yung yung sinisira yung credibility. After nung Club Filipino press conference, I know nakahinga kayo ng maluwag dahil nasabi nyo yung katotohanan. Tapos ang inaasahan nyo, merong gobyerno
na dapat i-entertain at sasaluhin, askasuhin o didinggin o papalalimin palalo yung mga detalyeng isiniwalat niyo. Ngayon sinisira yung credibility sa halip na pagtuunan pansin yung mga detalye na mga ibinunyag niyo. Ano ang tunay na nararamdaman? Siyempre sir, malungkot sa part namin kasi sabi ka ng katotohanan, parang wala. Kami pa yung hinahanap. Kami pa yung nagsabi ng totoo kung ano yung nangyayari talaga kasi nandun kami sa actual. Kami pa yung kakasuhan. Ano pa yung dapat na gagawin sa amin? Kasi kung magsabi ka ng totoo, ikukulong ka. Eh bakit yung nagnakaw, hindi naman nakulong? So ang ikukulong ba kayo yung nag-witness na? Yung nagsabi ng totoo? Dati kayong nasa serbisyo at dati rin naging opisyales ng pambansang pulisya, isang Senator Ping Lacson. Inaasahan niyo ba na ganyan ang magiging tugon dun sa mga isinawalat ng detalye? Hindi po, sir. Ano sa tingin niyo? Bakit nagkaganon? Hindi na namin makuha sir eh. Pero kasi parang nangyayari sa kuha natin, parang hindi na patas ang nangyayari sir eh. Wala nang parang hindi na wala na tayong maasahan sa gobyerno natin sir. Sa nangyayari ganyan, high moral pa rin ba kayo o low moral na kayo? Ay mo pa rin sir. Saan kayo umuugot ng pagiging high moral? Sa Diyos at sa bayan po, sir. Tsaka, sir, bakit pa kami maglalahad ng kasinungalingan samantalang ang buhay namin, sir, eh, palubog na rin ang araw. Ang sinasabi namin, sir, mga katotohanan na lamang sapagkat ano pa yung oras namin para maglahad ng kasinungalingan, eh, pari-parehas naman tayo na mamamatay, may mauuna at may mauhuli. So ito yung pinakamagandang pagkakataon, sa dami ng pagkakasala namin siguro sa mundo, ito na siguro ang pinakamagandang pagkakataon para matubos namin sa pamamagitan ng pagsabi ng tapat at katotohanan. Wala pong bayad ang paglalahad namin. Kung dinidiscredit yung credibility namin, ito na yung tamang pagkakataon para mabayaran namin. Pasensya na po kung may mga pagkukulang kami nung mga nakaraan sa serbisyo namin. Yun lang po. Sir, baka pwede... Oh, Marla. Kapatid, sa sinabi mo kanina na yung katotohanan na ang nilalahad ninyo, naniniwala ba kayo na kung nagsinungaling kayo noong umpisa, lahat ng sasabihin nyo sa mga susunod ay depensa lang sa unang kasinungalingan na sinasabi nyo? So, narinig ko sa inyo na ang sinabi ninyo is pawang katotohanan. So, kaya ninyong humarap kahit sa ang korte, kahit kanino, para panindigan ang inyong sinasabi. At ulitin ko, naniniwala kami, na ang una niyo sinabi ay katotohanan dahil napakahirap na sa umpisa magsinungaling ka dahil lahat ng susunod na sasabihin mo sa mga magtatanong sa iyo ay pawang kasinungalingan rin. Opo. So, naniniwala kayo na kaya niyong humarap kahit kanino dahil ang sinasabi niyo ay pawang katotohanan. Opo. Nanunumpa po kami sa Diyos at sa bayan po at sa Biblia na totoo po yung mga pinagsasabi namin. Pangalawa, alam ng taong bayan na karamihan ng mga senador ay tumanggap. Bakit doon sa listahan, konti lang ang nakalista? Sapagkat yun lang po naman talaga yung mga nakatitan. Okay, pangatlo, last. Sa mga media personality, meron ba kayong personal knowledge na naabutan, nabigyan? Kaya noong unang lumabas kayo, kinaumagahan, suppress ka agad yung balita. May mga tumanggap ba sa mainstream media? Dapit-dapit na lang po sir. Salamat, maraming salamat. Sir, isa sa inyo, no? Pakikwento naman po yung panahon na nag-start kayong mag-decide na labas na tayo. Magsabi na tayo kung ano ang nalalaman natin. Sino inyong nilapitan, bakit yung taong yun ang gusto nyong nilapitan, at bakit po kayo, paano po kayo nabuo na 18 at kay Attorney Levy Baligod po kayo tumakbo. Because unfortunately din po, kini-question din po ang kredibilidad ng isang Attorney Levy Baligod, yung pong kredibilidad din ng isang Mike Defensor na sadya naman din
bukas palad na taos pusong tumutulong, ano po, kami rin ho nandito, yung pag-i-interview namin, you may find it very, sometimes you find it hostile maybe, na kami ay nagtatanong ng mga direktang tanong na ito. Kasi gusto rin namin tumulong sa maliit na mga platform namin na mailahad ninyo ang tama at makounter natin ang makapangyarihang lawak ng mainstream media. Ikwento nyo naman po, paano po kayo nagsimula na lumabas? Yung una po kasi nun, ma'am, nung paglabas ni Taporli, Gutesa, doon na po kami talagang hinawakan nila, parang in-impact kami. Kasi nabanggit ni Taporli doon na nahigit 100 kami, or 90 plus. Kaya yung ma'am, mga team leader namin, in-impact kami. Then mayroon pang mga kunting pananakot at saka gusto na nilang pasinungalingan yung yung affidavit ni Taporli. Pero hindi po kami pumayag na gano'n ang mangyari. Kasi Anong klaseng pananakot yun? Pag lumabas daw kami, yun. Babagsak daw ang lakas iskarduhin daw nila namin sir na babagsak daw ang gobyerno. Sino yan nagsabi sa inyo? Sinong tao? Na sa takdang panahon na namin. Politiko ba siya? Hindi sir. Pero may screenshot kami ng text message ng Hindi siya mga sinasabi nila sa amin. Hindi politiko ang nananakot sa inyo? Hindi ho opisyal ng gobyerno? May active po na officer po, then mayroon, dati siyang active officer, then retired, siya naging team leader na. Isa ring paglilinaw, no? Kayo po ba ever since na-detail kay VP Sara Duterte para mag-security sa kanya? Hindi po. May kumakalat mong video ng mga kagaya ninyo na makikisig at all black ang suot at ine-escort as security ang isang event na dinaluhan ni VP Sara Duterte. Kayo po ba yun? Hindi po. Hindi po. Mataas din ang rango, galing din po sa armed forces po. Retired. Marlon? Ako po si Marlon, kasama ni Pam sa third floor studio. Una, doon lang mo sa bangko, sa pera. Galing mismo sa bangko, sa kanya uli i-deliver. Or kukunin nyo muna sa bangko, dadalhin nyo sa bahay ni Congressman Sabi. Yes po. Alin po ron? Dadalhin po, ako po sa bangko, dadalhin sa may Horizon, tsaka ilalagay po sa isang lagay. Wala ng maleta. Okay. Anong particular na bangko po at saka branch po? Land Bank. Land Bank. Uniland Bank. Anong branch po? BPID. Maraming branch lang po po. Okay. Pagdating nyo ron, sir, may manager na nag-assist sa inyo? O kilala na ba kayo ng manager? Or kilala nyo yung manager na nag-assist sa Pagdating inyo? namin, kasi kausap na yung executive ni boss, pipick up na lang kami. Sa may yung branch ng Land Bank. Pangalan, sir? Romel Galapon po. Sa may malapit sa estansya yung Land Bank po. Sa may malapit sa Liquid. So kasama sa nag-withdraw yung PA? Sila kasi ang nagka-transact sir na mga withdrawal, yung mga EA. Kami kasi ang papel lang namin sa security, then buhat, kung saan dadalhin. So bago pumunta ng bangko, may dala kayong bakanteng maleta? Wala po. Si bangko na ang nakalagay sa maleta. Tapos, paano nyo nalalaman yung amount ng maleta? Hindi po naalala. Kasi later on po, i-recount nyo yun, titimbangin, ano po, kasi per kilo na po ang bilangan, ano po. Sila po ang nagbibilang yung EA. Okay. Then pero may mga times din po ma'am na isa sa amin o dalawa, marami sa amin na nakakatulong din sa pagbibilang. Pero doon po yun sa Valle Verde. Kasi may mga personalities po na pumupunta doon ma'am naghahatid ng pera sa Valle Verde. Then doon po nila binibilang, nila Paul at saka ni Mark. Tapos kami, sa labas lang kasi kami ma'am yung iba. Then ilalabas na lang nila, nakamaleta na po. Tapos dadali namin sa Horizon. Bahay ninyo yung nasa Baludan, Maya po ni boss. Congressman Sabi. Okay. Sa pagdating nyo ng paglapag nyo, meron bang isang particular na kwarto doon nilalagay yung mga bulto-bulto pera?
Meron sa taas. Sa taas po. So, inaakit niyo pa pataas sa Senado. Ano yung itsura? Kwarto? Ano yung itsura ng kwarto niyo? Yung kwarto ba yung exclusive lang na imbakan ng pera? Yes. Gaano karami yung pera na nasa loob ng kwarto? No? Estimate ng bilang ng maleta. Estimated namin nasa 20 to 30. Ganun, kasi may pinapasok, may nilabas. Yun naman yung ano ng kwarto, pinapasok. In question po kasi ngayon, ang sinasabi nila, ang kredibilidad ninyo at ang timing po ng inyong paglabas. Sa timing muna po tayo, ano ho, ito po ba ay, kayo po ba ay palabas or ano bang tawag sa ganun? Mga bata daw po ba kayo ng mga Duterte? Kaya ho kayo lumabas? Because yung timing po ng paglabas ninyo, siya na pong dinig kinabukasan or days before ng paglilitis naman po sa Committee on Justice ng impeachment ni VP Sara Duterte. Kayo po ba ay, gamitin natin yung salitang kalye, pakawala ng mga Duterte? Hindi po. Kayo po ba ay lumalabas para po sirain kung sino man po yung mga maaaring makatunggali ni Vice President Sara Duterte sa 2028? Hindi po. Kayo po ba ay bata po ni Kong Mike Defensor? Hindi po. Kayo po ba ay minamanage ni Attorney Levy Baligo? Yes po. When you say minamanage, meron po ba kayong meron pong influence ba si Attorney Levy Baligod pagdating sa kung ano ho ang inyong isasagot? Wala po. Parang siya po ang Nag-organize. Legal, siya din po ba ang inyong legal advisor or lawyer? Parang ganun no? Okay, pero hindi po niya dinidikta kung ano po ang itatakbo ng ating naratibo. Hindi po. Marami na pong mga nag-deny. Nandyan po si Secretary Anyo, nag-deny din po si Sonny Trillanes, nag-deny, I believe, si Congressman Laila De Lima, may pagdi-deny din po si Senator Tito Soto. Kaya po ba nating mabangga ng ebidensya ang mga taong nagdi-deny sa kanilang involvement dito sa inyong mga salaysay? Kaya Yes, po. sa tamang buwan po. Pagka Sa tamang panahon po. tamang panahon, tamang forum. Sinabi po ni Attorney Levy Baligod na meron tayong pinanghahawakang manipis na pag-asa sa inyong pagsusumite ng salaysay, kopya ng inyong salaysay sa Ombudsman. Ano ho? Una nang sinabi ni Secretary Boying Remulla or Ombudsman Boying Remulla na ang inyong salaysay, ang inyong istorya ay canard. Ang ibig sabihin, baseless, unfounded, and it never happened. Ano po ang inyong masasabi? Sino po ang isa? Si Ombudsman Boying Remulla. Sinabi niya nga po doon na namin niya nga po na nagkaroon ng meeting sa bahay nila. ICC. Paano po Paano hindi nangyari? Parang Totoo hindi yun. nangyari po. Nangyari po dahil Pwede rin namin ituro yung mga pinag-deliveran namin, yung mga lugar sa mga namin sila. Marami rin po kasi nag-question sa inyong salaysay na si Congressman Laila De Lima during the time frame na kayo daw po ay naghatid, siya ay nasa kulungan pa. So nagkaroon daw po ng disconnect doon at sinasabi ninyong isa daw, may nasabing mali yata si Attorney Levy Baligod na pagkakamali ang pagkakalagay ng pangalan ni Congresswoman Laila De Lima sa inyong salaysay. Nakita niyo po ba, nakatransaksyon niyo po ba si now Congresswoman Laila De Lima? Nakatanggap po ba siya ng paper bag, envelope, or maleta? Yes, kung nakita ko namin siya sa townhouse, paano namin hindi namin sasabihin yun kung hindi siya namin nakita sa house. Tama. When we say townhouse, ito po yung sa McKinley, sa Yes, Forge, po. ano po? Ang kuwan kasi dyan, ma'am. Ano pong taon ito? 2025. Layan. Sino ang kasama ni Congresswoman Laila De Lima? Security niya. I think security niya. Alin po sa meeting? Sa meeting doon sa townhouse. Sila boss. Kung boss, sabi sir. ko, yung speaker, Speaker Martin Romualdez. Ano po ang pinag-uusapan? Meron po ba kayong
proximity para marinig kung ano yung pinag-uusapan. Gaya po ng trabaho namin ng security lang po. So nakikita namin yung mga Distansya. Okay, naiintindihan po namin. Tumanggap po ba si now Congresswoman Laila De Lima ng paper bag, envelope po, or maleta? Paper bag. Paper bag. Kasi yung paper bag na yan, ma'am, galing Horizon yan, ma'am. Alam namin, ma'am, kasi kami ang nagbababa sa taas, papunta sa sasakyan, then dinadala sa townhouse, ma'am. Kasama Yun din sa yung poder. nakikita namin, ma'am. Nabitbit nila palabas. Kung ano yung inyong dineliver ay siya rin na-deliver at nakikita niyong bit-bit nila palabas.